Sa paghahayag ng katotohanan, hindi maiwasang ibunyag ang kamalian. Ano ang tinatawag na misa sa Iglesia Katolika? Nakikinabang ba ang mga taong dumadalo sa misa? At ito ba'y may basihan sa Biblia? Abangan nyo kasagutan sa programang ito ng Iglesia ni Cristo, ang Pagbubunyag. Padre Pio said it would be easier for the world to exist without the sun than without the Mass. St. John Chrysostom had a great quotation. He said, it's important to understand that when you see the priest at the altar offering Mass, you are seeing the hand of Christ invisibly extended. Mga kaibigan, ano kaya ang tinatawag na misa, kapatid na Victor? At saan po nanggaling ang salitang misa? Panoorin po natin ito. Sa aklat na sinulat ni Martin Scott na pinamagatang Things Catholics Are Asked About, ay sinasabing ang misa ay ang natatanging pagsamba ng Iglesia Katolika. Sa aklat naman na pinamagatang Ang Pananampalataya ng Ating Mga Ninuno, ay ganito ang sinasabi. Ang handog na ito sa bagong kautusan ay karaniwang tinatawag na misa. Ang salitang misa ay hinahango ng iba sa salitang Hebreyong misak, na ang kahulugan ay isang malayang pag-aalay. Hinahango naman ng iba sa salitang misa na ginagamit ng pari kung ipinatatalastas niya sa mga natitipong tao sa simbahan na ang mahal na sakripisyo ay tapos na. Ang sakripisyo ng misa ay ang pagkokonsagra ng tinapay at alak na nagiging katawan at dugo ni Kristo, at ang handog ng alay na ito sa Diyos sa pamamagitan ng saserdote, alang-alang sa walang hanggang pag-aalaala sa sakripisyo ni Kristo sa krus. Ang sakripisyo ng misa ay kaisa ng sakripisyo sa krus, kapwa may iisang alay at kataas-taasang saserdote na dili iba't si Hesukristo. Kapatid na Edgar at mga mahal naming mga kaibigan, ayon po sa pare, ang salitang misa ay hinangon ng iba sa salitang Hebreyong misak, na ang kahulugan ay isang malayang pag-aalay, at ang sabi pa ng aklat, ang misa ay ang pagkukonsagra ng tinapay at alak na nagiging katawan at dugo mismo ng ating Panginoon Jesucristo. At ang sabi pa, pagka raw yung tinapay at alak ay kanilang inialay sa Panginoon Diyos, sino raw ang kanilang iniaalay? Ang ating Panginoon Jesucristo raw na siyang kataas-taasang saserdote. Sa kapatid na Victor, sapagkat isang katotohanan na araw-araw, oras-oras sa iba't ibang dako ay may isinasagawang misa ang Iglesia Katolika, sa kapatid, sa ganung mga pagkakataon, iniaalay nila ang ating Panginoong Jesucristo. Sagunin natin ang Biblia, ipaglingkod natin alang-alang sa mga nagsusuri. Sang-ayon ba ang Biblia, ang banal na kasulatan, na ialay pang muli ang ating Panginoong Jesucristo? Yan po ay labag sa Biblia, at yan ay pinatutunayan po dito po sa aklat ng Hebreo. Sa 7:27, ganito ang ating mababasa. Na hindi nangangailangan araw-araw na maghandog ng hain na gaya niyaong mga dakilang saserdote, una-unay patungkol sa kanyang sariling mga kasalanan at saka patungkol sa mga kasalanan ng bayan, sapagkat ito'y
ginawa niyang minsan magpakailanman ng kanyang ihandog ang kanyang sarili. Mga mahal naming mga kaibigan, labag po sa aral ng Biblia na ihandog o ialay pa ang ating Panginoon sapagkat ang sabi ng binasa natin, nang ihandog ng Panginoon Kristo ang kanyang sarili, ginawa niya yung minsan at ang bisa nung kapatid na Edgar ay magpakailanman. Pero isang katotohanan pa rin na marami tayong mga kababayan Katoliko, lalo na yung mga deboto, talagang hindi sila lumiliban, hindi sila uma-absent dyan sa mga misa na ginagawa sa Iglesia Katolika sapagkat ang paniniwala nila Sa dalawang doktrinang ito ng relihiyon, ang misa at purgatorio. Ang purgatorio tulad ng misa ay walang saligan sa banal na kasulatan. Hindi kailanman binanggit ito ni Kristo at ng mga unang Kristiyano at hindi kailanman nalaman ang ipinalalagay na pag-iral o pagkakaroon nito. Hindi po natin ito aklat, kapatid na Edgar. Ito ay aklat na sinulat ng isang dating pari na ayon sa kanya, ang misa at ang purgatorio ay mga imbento lamang o kinathalang ng Roma. Kaya nga ayon sa pari, ang misa ay walang saligan sa banal na kasulatan. Kaya mga kaibigan, ayon pa rin sa pare, hindi raw ito kailanman binanggit ng ating Panginoong Jesucristo. Wala ngang pahayag sa Biblia ang ating Panginoong Jesucristo tungkol dyan sa misa ng Iglesia Katolika at yan ay hindi itinuro maging ng mga unang Kristiyano. Sa makatin, isang aral po na sinusunod, isang aral na ginagawa ng maraming Katoliko, yung po pala wala namang saligan sa Biblia. Kaya, ang tanong natin sa kanila, kapatid na Victor, paano po mababanal? Paano po mababanal yung mga nagmimisa at paano mapatatawad sa kasalanan samantalang aral po na inimbento, aral na kinatha lamang ng tao. Pero meron silang iminamatoy dyan, kapatid na Victor. Ang sinasabi nila, yan daw misa sa Iglesia Katolika, yan din daw ang banal na hapunan na itinatag ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya para malaman natin, pagkumparahin natin, alamin muna natin yung banal na hapunan na itinatag ng Panginoong Jesucristo. Paano ba yung banal na hapunan na itinatag ng ating Panginoong Jesucristo? Mababasa po natin yan dito po sa aklat ng Mateo sa 26 hanggang 29. Ganito ang nakasulat sa Biblia, unawain po natin. Samantalang sila'y kumakain, dumampot ng tinapay si Jesus at matapos magpasalamat sa Diyos, kanyang pinagpira-piraso at ibinigay sa mga alagad. Kunin ninyo ito at kanin. Ito ang aking katawan, wika niya. Hinawakan niya ang saro, nagpasalamat sa Diyos at ibinigay sa kanila. Uminom kayong lahat nito, sabi niya. Sapagkat ito ang dugo ng tipan, ang aking dugo na mabubuhas dahil sa marami. Siya'y kapagpapatawad ng mga kasalanan. Sinasabi ko sa inyo na hindi na ako iinom nitong alak na mula sa ubas hanggang sa araw na ang bagong alak ay inumin kong kasalo kayo sa kaharian ng aking Ama. Pinatutunayan po dito sa mga talatang binasa natin na nang isagawa ng Panginoon Kristo ang banal na hapunan, kasalo niyang kanyang mga alagad ay isinagawa nila ang pagkain ng tinapay at ang pag-inom ng katas ng ubas. Kaya nga po, ganyan ang ginagawa natin pagka tayo ay nagsasagawa ng pagbabanal na hapunan, sapagkat kung ano ang nakabatay sa Biblia. Pero hindi ganito ang ginagawa sa misa ngayon, kapatid na Edgar. Pero yun ang ini-insist nila, kapatid na Victor. Yun nga, yun daw misa ng Iglesia Katolika, yun din daw ang banal na hapunan. Pero dyan sa binasa mo, ang Panginoong Jesucristo nang itatagpo niyang banal na hapunan, merong pagkain ng tinapay at may pag-inom ng katas ng ubas. Kapatid na Victor, ano ba inalis ng mga Katoliko dun sa banal na hapunan na inyutos ng ating Panginoong Jesucristo? Inalis na ho nila yung pag-inom. At yan ay pinatutunayan po ng kanilang aklat. Ang babasahin natin ay Aklat Katoliko. Ang pamagat nito ay siyang inyong pakinggan, ang Aral Katoliko. Dito po sa pahina 198, ganito ang ating mababasa sa kanilang aklat. Ang pakikinabang o ang Sagrado Komunyon ay ang tunay na pagtanggap ng katawan at dugo ni Hesukristo sa ilalim ng tinapay. Kaya nga, ang tatanggapin natin sa pakikinabang ay si Hesukristo rin, na siyang tunay na Diyos at tunay na tao. Tinatanggap natin si Hesukristo sa anyong tinapay lamang. Hindi dapat tayong uminom sa kalis upang tanggapin ang dugo ni Hesukristo. Kaya napakalaki po ng pagkakaiba ng misa kaysa banal na hapunang nasa Biblia. Sa Biblia po, binasa natin kanina, sa pagbabanal na hapunang isinagawa ng Panginoon Jesucristo kasalo mga alagad niya,
nagpakain po ng tinapay at nagpainom ng katas ng ubas. Sa misa po ay inalis na ho yung pag-inom Kaya nga si Lucien Binay may bahagi dun sa aklat na binasa mo, kapatid na Victor, no, kung saan sinabi niya na may mga pagkakataon pagka siya nagmimisa, halos ayaw na niyang ituloy. Sapagkat, yun nga, binabanggit niyang uminom tayong lahat dyan. Pero pagkatapos, sabi niya, siya lang ang inom at yung mga miyembro, hindi ginagawa yung pag-inom. Pero tinatanggap po ba mga kaibigan na nung una nagpapakain at nagpapainom sa banal na hapunan na kung tawagin po nila ay komunyon? Panoorin po natin ito. Sinasabi naman ng mga otoridad Katoliko sa aklat na pinamagatang The Story of the Church ang ganito. Sa pasimula ay isinasagawa lamang ito kung linggo. Subalit sa pasimula ng ika-4 na siglo ay naging tuntunin na ang araw-araw na misa. Ang unang Kristiyano ay tumanggap ng banal na komunyon sa ilalim ng 2 anyo, tinapay at alak. At sa aklat na pinamagatang The Question Box na isinulat ng isang paring Katoliko na si Bertrand Conway ay ganito ang kanyang pahayag. Sa makatwid, kahit ang komunyon sa 2 uri ay karaniwang kaugalian sa loob ng 12 siglo, nananatiling gayon din ito sa silangan. Gayunman, laging sinasang-ayunan ng Iglesia Katolika ang kasalukuyang kaugalian sa pagtanggap ng banal na Eukaristya sa alinmang uri. Ang kasalukuyang batas sa pagtanggap ng komunyon sa anyong tinapay ay nagmula sa konsilyo ng Constancia noong 1414. Ang batas na ito ay pinagtibay ng konsilyo ng Trento. Sa mga kapatid na Victor, noon pala, ang Iglesia Katolika sa pagsasagawa nila ng tinatawag nilang komunyon ay nagpapakain sila ng tinapay at nagpapainom ng katas ng ubas. Pero yun nga, binago nila, inalis nila ang pag-inom. Mga kaibigan, ano po dahilan, kapatid na Victor, ipaglingkod natin sa kanila, ano dahilan bakit inalis ng Iglesia Katolika ang pag-inom sa banal na hapunan? Ang babasahin po natin ay aklat na pinamagatang ang Iglesia ni Cristo at iba't ibang sektang protestante. Ang sumulat po nito isang pare si Juan Trinidad. Dito po sa pahina 80 hanggang 81, ganito ang sinasabi ng aklat na ito. Noong unang panahon ay pinaiinom ang lahat ng mahal na dugo. Gayunman mula pa rin noong unang panahon, ang mga may sakit ay hindi pinaiinom upang huwag malapastangan ng mahal na dugo kung sakalit isuka. Nagdaan ng panahon, kumapal ang mga Kristiyano, hindi kakaunti ang nangaririmarim na uminom sa pinag-inuman ng 50 o 100 tao. Umaasim ang alak kung hindi agad na uubos. Madaling makasagap ng pagkahawa ng sakit, kaya't pinayagan ng Santa Iglesia na matanggap ang komunyon sa pamamagitan ng mahal na hostya lamang. Dumating ang mga herehe na nangagsisigaw na hindi maaaring gawin ang ganitong bagay, na ito'y labag sa utos ng Diyos, na ang Santa Iglesia ay nabubulusok sa kasalanan. Kaya't upang ipakilala ng Santa Iglesia sa mga herehe na ang Santa Iglesia ay hindi maaaring magkamali sa anumang itinuturo tungkol sa ikabubuti ng ating kaluluwa, ay ipinag-utos na huwag nang tanggapin ang komunyon, kundi sa pamamagitan ng mahal na ostya lamang. Ang dahilan pala kaya inalis ng Iglesia Katolika ang pag-inom sa banal na hapunan ay dahil noon daw kumapal ang mga Kristiyano, hindi kakaunti ang nangaririma uminom sa pinag-inuman ng 50 o 100 tao. Dahil sa umaasin daw ang alak, kung hindi agad maubos, madali rin makasagap ng pagkahawa ng sakit. Kaya't pinayagan na ng Santa Iglesia na matanggap ang komunyon sa pamamagitan ng mahal na ostya lamang. Kaya yung pag-aalis nila, kapatid na Edgar, ng pag-inom sa banal na hapunan, ay napakalaking kalapastanganan sa Panginoon Diyos sapagkat hindi nila isinaalang-alang ang sinasabi ng Biblia. Kaya sa halip na solusyonan nila, lunasan yung problema na nakita nila, ang ginawa nila, inalis yung pag-inom, binawasan ang utos ng Panginoon Diyos. Mga kaibigan, ano kaya ang parusang igagawad ng Panginoon Diyos doon sa mag-aalis, doon sa magbabawas sa kanyang mga salita? Babasahin natin ang pasya ng ating Panginoon Diyos. Dito po sa aklat ng Apokalipsis 22:18 hanggang 19. Ganito po ang itinuturo sa atin ng banal na kasulatan.
Aking sinasaksihan sa bawat taong nakikinig sa mga salita ng hula ng aklat na ito. Kung ang sino man ay magdagdag sa mga ito, ay daragdagan siya ng Diyos ng mga salot na nakasulat sa aklat na ito. At kung ang sino man ay mag-alis sa mga salita ng aklat ng hulang ito, ay aalisin ng Diyos ang kanyang bahagi sa punong kahoy ng buhay at sa bayang banal na nakasulat sa aklat na ito. Yan po ang pasya ng ating Panginoon Diyos. Sa sino mang magdaragdag o mag-aalis sa kanyang mga salita, hindi po sila maliligtas. At kaya natin inihahayag ang katotohanan ng ito. Dahil sa kapatid na Edgar, wala naman sigurong papayag na yung paglilingkod ng tao ay humantong lang sa kaparusahan. Totoo yun, kapatid na Victor. Pero hanggat ang tao, ito dapat na maunawang po ninyo, hanggat ang relihiyon na kinaaniban ng isang tao ay nasa kalagayang binabago yung araw ng Diyos, may inaalis o kaya ibinabawas o idinaragdag sa mga salita ng Panginoon Diyos, tapos na po yung pasya niya. Hindi po sila maliligtas. Kaya mga kaibigan, inaayahan po namin kayo na samantalahin nawa ninyo yung pagkakataon na malaman po ang dalisay na katotohanan, makapagpasya po kayo na sundin natin ang mga dalisay na aral ng Diyos na itinataguyod sa tunay na Iglesia ni Cristo. Katulad po ng mga na-interview namin at ng iba pang napakaraming umanib sa Iglesia ni Cristo ngayon. Kahit po gaano pa sila katagal na, kapatid na Victor, nakaanib dun sa dati nilang relihiyon, pero nang malaman nila ang kamalian ng aral dun sa dati nilang itinataguyod, sapat po yun para iwan nila yung dati nilang relihiyon at ang maling pananampalataya. At ngayon po, nananatiling matatag na kaanib sa Iglesia ni Cristo at matibay ang pag-asa na magtatamo ng kaligtasan pagdating po ng dakilang araw. Muli, narito po sila. Hindi po agad ako sumasamba sa iglesia. At sabi ko, sige po, magsusuri pa ako. Pero nung pong nakita ko na po yung totoo ng mga doktrina ho nila, kumbaga napaunlakan ko po na paano po makinig. Yun po yung time na nagtuloy-tuloy na po akong makapakinig ng mga banal na salita. Dito na nga po, sa lokal ng Paliparan, naibintahan po ako ng isang kapatid na taga sa San Marino City po. Sumama naman po ako sa kanya, tapos doon po ako nagsuri. Sumama po ako sa kanya sa pagsamba, hanggang sa nakailang sama po ako sa kanya sa pagsamba, hanggang sa nagpatala na po ako. Nabautismahan po ako noong May 14, 1998 po. Natanto ko na tama ang ginagawang pagbabanal na hapunan sa loob ng Iglesia ni Cristo dahil nagpapakain ng tinapay at nagpapainom ng katas ng ubas. Tandang-tanda ko po nung tumanggap po ako ng banal na hapunan, nalinis po, ramdam ko po talaga na nalinis ang aking kasalanan. Tapos sa kasalukuyan nga po, tumanggap po ako ng tungkulin nung pong nasa Korea ko. Lalo pa pong tumibay po yung pananampalataya ko at naniniwala po ako na totoo po talaga ang Iglesia ni Cristo. Magpapakasigla ako sa lahat ng aktibidad sa loob ng Iglesia ni Cristo. Sa gawaing pagpapalaganap. Ngayon po, masiglang kaani po ako at may tungkulin sa loob po kong banal na iglesia. Kaya naman po ako'y nananawagan din po sa aking mga kapatid, sa aking pong mga kaibigan, na magsuri po sila. Nananawagan din po ako sa lahat ng aking mga kamag-anak na sana ay suriin din po nila ang mga aral ng Iglesia ni Cristo. Ganon din po sa aking mga kababayan at sa lahat po, kung maaari po ay suriin po ninyo ang Iglesia ni Cristo sapagkat sa Iglesia ni Cristo, dito lang po namin makakamtan ang kaligtasan. Nangangako po ako sa sarili ko na dito na po ako aabutan ng aking kamatayan, magiging masigla po ako lalo sa mga gawain sa loob ng iglesia. Kaya nga po nananawagan ako sa mga mahal ko sa buhay, lalo na po sa aking mga magulang at mga kapatid, na sana po makasama ko po sila sa loob ng iglesia. Na sana po yung pong naunawaan ko sa aral po ng Iglesia ni Cristo, maunawaan din po nila at sama-sama po kami na sa araw po ng paghuhukom ay maligtas po kaming lahat. Alam ko po na talagang dito po ako maliligtas sa loob ng iglesia po. Mga kaibigan, muli po sa pamamagitan ng programang ito ay naibunyag po namin muli ang kamalian ng aral sa Iglesia Katolika, gayo po ng ginagawa nilang pagmimisa. At nawa po, sa pamamagitan ng inihayag naming katotohanan nakasulat po sa Biblia. Inaasahan po namin mga kaibigan na sana po ay nakatutulong ang programang ito ng Iglesia ni Cristo sa inyong ginagawang pagsusuri at sana po loobin ng Panginoon Diyos na sama-sama nating magawa kung ano po ang mabuti
na siyang kalooban ng Diyos. Lagi po nating tandaan ang nakasulat sa Santiago 4:17, sa nakakaalam nga ng paggawa ng mabuti at hindi ginagawa, ito'y kasalanan sa Kanya. Muli, salamat po ng marami sa pagsubaybay nyo sa programang ito ng Iglesia ni Cristo. Nag-aanyaya po kami sa isang panalangin upang magpasalamat po sa Panginoon Diyos. Panginoon po namin Diyos, Opo. muli ka po naming pinasasalamatan. Opo. Dinadakila ka namin at niluluwalhati Amen. sapagkat tunay na mabuti ka sa iyong mga anak. Opo. Patuloy mo po ang ginagamit na kasangkapan ng palatuntunan ito ng iyong iglesia Opo. upang mahayag sa marami pang mga taong yung mga katotohanan Amen. at makapagpasa silang sundin ang lahat ng iyong kalooban. Opo. Sama-sama naming tamasahin ng pangakong kaligtasan. Amen. Pakialaala mo po lahat ng mga nagsusuri, Opo. lahat ng naaabot ng palatuntunan ito. Opo. Bigyan mo sana sila ng pagkakataong makaunawa at sumampalataya Opo. kasama namin sa tunay na paglilingkod sa iyo. Amen. Panginoon naming Heso Kristo, salamat ng marami sa iyo. Opo. Sa namamalaging paglingap mo po sa iyong bayan sa huling araw. Amen. Hinihiling po naming makapagpatuloy kaming lahat sa ganitong mga paglilingkod sa iyo at sa ating Ama. Amen. Malubos ang aming pagtitiwala, binabasbasan mong kabuuan ng iyong iglesia Opo. sa pangunguna po ng iyong pamamahala. Amen. Ang lahat, Amay, buong galang po naming tinanggap sa iyo Opo. sa pangalan po ng aming Panginoong Heso Kristo. Amen. Amen.